to God! Glory to Christ Jesus! Isang malakas na papuri sa ating Diyos sa buhay! Amen! Amen! Praise the Lord, Sister Reda. Isang Yes. pinagpalang umaga, hapon, tanghali, gabi. Pinagpalang umaga din sa iyo, Amen. sister. Sister, tanungin po natin kung meron tayong mga akay. Mayroon po. Tinatawagan po natin ang ating 2 milyon na mga Yes, akay. amen. Dito lang po tayo sa harapan. Huwag Halina kayong po, mag-alala. Hindi po sister. kayo pakakantahin. Promise. Tatayo lang po kayo. Dito lang po. Okay? Welcome po, Dito sister. po. Hali po. Ay, sa taas po pa po. Sorry. Kami pala. Oh, dyan kayo. Halika po, sis. Dito po. Okay. Maestro. Hindi, okay lang po tayo. Okay po. Tayo po tayong lahat at ating pong i-welcome ng isang mainit na yakap at kamay ng ating mga kapatid. Halina sa pamilya, kami nagkakala na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmamahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig at siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagkakala na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Magandang hapon muli kapatid Magandang at hapon, welcome. mga sister. Welcome sa gawain El Shaddai. Maaari po naming malaman kung anong pangalan nyo at taga saan kayo sa atin. Annalie Gardi po, taga Davao po ako. Glenda Agtang po, taga Isabela po. Isabela. Taga Isabela ako, Kababayan. sister. Welcome. Mga kapatid, ipapaliwanag ko sa inyo ang ibig sabihin ng El Shaddai. Ang El is God, Shaddai is Almighty. Sa wikang Hebreo, ang El Shaddai ay isa sa mga ipinakilalang pangalan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at ikinabubuhay at magagawa niya ang lahat ng bagay. Ang layunin ng El Shaddai, DWXI Prayer Partners, Fellowship International na ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon, mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ng mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdaman sa pisikal at espiritual. At higit sa lahat, tumanggap ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Sis. Salamat, Sis Cha. Dyan sa panyo na hawak nyo, mga sister, ay nakasulat dyan ang Salmo 91, isa itong dasal, na kung saan ay dinadasal ng prayer partner tuwing 6 o'clock ng umaga, 12 noon ng tanghali, at 6 o'clock ng gabi, o kahit sa anong oras na ito ay gustuhin nating dasalin. At sa pamagitan ng inyong pananampalataya at paniniwala, kung kayo ay may karamdaman, maaari nyo itong ipatong kung saan kayo ay may karamdaman at dasalin ng buong puso at tiyak na kayo ay gagaling. At doon sa ating gawain, araw-araw may gawain tayo dito mula Lunes hanggang Biyernes.
12 o'clock ang misa at pagkatapos ay ang gawain. At kung Sabado at Linggo ay meron tayo sa Saikong sa Sacred Heart Church. So, salamat mga kapatid. Nawa hindi ito ang una yung pakikipagtipan, bagkos ito ang huli nyong pagdalo, bagkos ito ang una at tuloy-tuloy nyo ng pakikipagtipan kay Yahweh El Shaddai. Amen. Welcome sa Tuesday group. Amen. Tuesday ba ang ano nyo, ang day off nyo? Bali Legion of Mary po. Wala pa kaming agreement ni Amo. Oh, sister. Welcome sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Wala pa po kaming agreement ni Amo kung ano. Birthday niya! Claim natin, Martes na si Sister hilingin mo. Happy birthday, Sister. Happy birthday! Happy birthday sa lahat ng mga may celebrant. Amen. Happy birthday. And eto na po, Sister Ada. Yes. Dadako na po tayo sa paghahayag ng kabutihang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Sino po unang maghahayag? Ay, Esther, happy birthday, nanay? Ay, di pa. Praise the Lord. God is good. All the time. Sobrang-sobra talaga. Praise God. Purihin ang Panginoon. Good afternoon mga kapatid. Talaga namang na-overwhelm ako sa biyaya ng ating Panginoong Yahweh Shaddai. Ito na po ang dumating na finally talaga. Kagabi lang po na sabi sa aking pamangkin na, Tita, lumabas na po ang ranking sa lahat ng mga gagraduate at salamat sa Diyos. Talaga, papuri si Panginoon. Magna cum laude po siya. Praise Amen. God. Thank you. Praise the Lord. Praise God. Talagang parang gumaan ang aking kabigatan talaga na for how many years, talaga para yung aking mga kinikita bilang isang tita, nandoon sa kanila lahat. Sa awa ng Diyos, bigay ni Yahweh Shaddai, yung 5 kong pamangkin, lahat graduate na po sila sa 4 na taon na kurso. To God be the glory. Hallelujah. Thank you, Amen. God. Thank Praise you, the Jesus. Lord. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Amen. Praise the Lord. Congratulations. Amen, tita. sister. Nag-uumapaw ang mabuhay ang mga tita. Amen. Lahat Praise the Lord. Tita din ako. Pero sa biyaya ng Diyos, di ba? O, magna cum laude dahil. Yes, amen. Tayo. Okay na tayo. Pasado na. Meron pa? Meron pa po. Sino ang susunod? Sister. Birthday girl. Ang ating birthday girl, Sister Cherry. Thank you. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Gusto ko lang ibalik ang papuri at pasasalamat sa ating Diyos sa dagdag na taon na pinagkaloob niya sa akin ngayon. Thank you, Lord. Kahit umabot na po ako ng 42 years na walang tubig sa katawan, pero hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Kaya Lord, sa'yo ko ibabalik lahat ng papuri. At salamat din po dahil hindi ko na in-expect na nandito ako ngayon. Kaya sinabihan na ako ni Amo na hindi ako pwede mag-leave sa birthday ko kay aalis sila. Pero sa kabutihan ng Diyos, binigyan ako ng pagkakataon. Kaya salamat, Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sister. Hindi naman na-dehydrate, sister. Yan ang literal na tao na hindi umiinom ng tubig. Promise. Pero sa biyaya ng Diyos, buhay pa rin 42 years. 2 years old na siya, kay life begins at 40. So 2 years old pa lang siya. Amen? Amen. And sister, Yes. wala na po? Wala na po. Anyayahan po na natin ang lahat Na na tumayo. magsipagtayo at atin na pong ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng mabuting balita. Yes, sister. At ang maghahayag ng mabuting balita ay walang iba po, kundi ating brother na si Brother Edgar Relasio. At sa panambahan ng ating El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Tumayo po tayo lahat. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. O Diyos, Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig. We praise you, O Lord God, with all our hearts, mind, and soul. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ang Diyos na nagbibigay buhay at aming ikinabubuhay. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. O Diyos, ikaw ang aming pinupuri, sinasamba,
paglilingkuran sa araw-araw. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung hiwalay kami sa inyo. O Diyos, sa mga oras na ito, narito kami sa iyong harapan. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, humihingi ng iyong kapatawaran. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan sa kapwa, at higit sa iyo, Panginoon. Batid mo, Panginoon, ang aming kahinaan, kaya sa iyo kami umhingi ng kapatawaran. Ama, sa mga oras na ito, muli kami napapasalamat sa lahat ng biyayang pinagkaloob mo sa amin sa nagdaang isang linggo. Maraming salamat, O Lord, sa kalakasan, sa buhay at pagpapala, biyaya, kagalingan ng lahat ng aming mga karamdaman. Ang pagtugon mo sa aming mga prayer requests, siksik, liglig, umaapaw. Hindi man kami humiling ng lahat, binigay mo pong kusa ayon sa iyong kalooban, O Diyos. O Lord God, patawarin mo ulit kami sa aming mga pagkakasala upang kami karapat-dapat na tumanggap ng iyong mga pagbiyaya. O Lord God, sa mga oras na ito, itinataas namin ang banal na gawain. Pagpalain mo ang iyong isinugo na si Brother Relasio. Pagpalain mo ang kanyang mga tinig, O Lord God, na ikaw ang manguna sa kanyang mga bibigkasin na salita na tumino sa aming mga puso't isipan na magbigay buhay sa amin araw-araw. I-bless mo ang mga choir, instrumentalists, lahat kami mga attenders na nandito at saang mangdakong makarating ang iyong mga banal na salita. Pagpalain mo kami, O Lord God. Inaangkin na namin ang 100% katagumpayan ang banal na gawain. In Jesus' name, Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise Praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo at ihanda po natin ang ating mga sarili na tanggapin ang banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Mataas na mataas na mataas. At ating pong i-welcome, i-acknowledge ang banal na Espiritu Santo na siyang lumuko manguna sa bawat puso, sa bawat taong naririto. Oh, we give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we bless your name, Father God. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Pour out your Spirit in this place, Father God. Oh, hallelujah. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Let your people know. Hallelujah. We bless your name. Oh, we acknowledge your mighty presence in this place, oh Lord. Oh, we welcome you. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasamba, dadakilangin, tinataas ka namin, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na aawitan, ang biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas. Aming Panginoon, ang banal mong Espiritu, ang banal mong Espiritu, may kalakasan ko't gabay, Panginoon. Manahan ka sa buhay
papuri sa ating Diyos sa buhay. Sumigaw! Woo! Ang hina, sumigaw! Woo! Sa galak! Yes! Praise the Lord! Sino ang gustong makatanggap ng biyaya? Amen. Praise the Lord! Sabi nga po sa mga awit 90, verse 2, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. Praise the Lord! Amen. Ang lahat po ba ay handa ng sumayaw magpuri sa ating Diyos sa buhay? Amen! Ganon, ibigay po natin ang pinaka-todo the best na pagpupuri, pag-indak, pagsayaw sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord! Hallelujah! Woohoo! Cha-cha! Ang lahat po, pwede mag-cha-cha. Pangalan mo'y tangkulan. Taas ang mga kamay. Pangalan mo'y tanggulang, matibay na sandigan, di
Lahat pwede matcha? Amen. Amen. Praise the amen, Lord. Sabi nga, gaano man kataas ang bundok na iyong kinakaharap sa mga oras na ito. Amen. May Diyos tayo, may El Shaddai tayo. Kaya niyang patagin lahat. Amen. Basta patuloy lang tayo magtiwala, manalig, na lahat ng desire ng ating puso, ibibigay in God's will. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay at patuloy nating ituon ang ating presensya, ang ating mga puso, ang ating mga sarili sa ating Diyos sa buhay. Sadyang napakabuti mo, Panginoon. Tunay ang iyong pag-ibig, tapat at dakila. Salamat, O Diyos, na kami may iyong inibig mula sa karamihan. Salamat, O Diyos, sa pag-ahon mo sa mga panahon, Panginoon, na kami nalulunod sa mga problema, sa lahat ng mga alalahanin sa buhay. Salamat, O Diyos, sa comfort. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Despite, Father God, na patuloy kaming nagkakasala, patuloy mo pa rin kaming minamahal. O dakila ka, Panginoon. O sambahin ka. Sa buhay ko ay wala nang hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo tuwina. Kay rami ng sinubukan, kay rami ng natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Walang maitatako, lahat ihahayaan. Sa piling mo'y malayang, tumawat, umiyak.
kapiling ka. O Diyos, ako'y iyong, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Nang ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang ang Panginoon, naming sasambahin, naming mamahalin. Ikaw lamang ang Panginoon, naming sasambahin, naming pupurihin habang ako'y namumuhay. Papuri ko'y dahil sa'yo alay, itataas ang iyong ngalan. Magmula ngayon at magpakailanman. Sambahin mo lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Panginoon, naming sasambahin, naming mamahalin. Ikaw lamang ang Panginoon, naming sasambahin, naming pupurihin habang ako'y nabubuhay. Papuri ko'y dahil sa'yo alay, itataas ang iyong ngalan. Magmula ngayon at magpakailanman, habang ako'y nabubuhay. Papuri ko'y dahil sa'yo alay, itataas ang iyong ngalan. Magmula ngayon at magpakailanman. Magmula ngayon at magpakailanman. Magmula ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Karapat-dapat na purihin. Karapat-dapat na sambahin. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Purihin To God be the glory. And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Let all that is
Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Yekom Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved us, son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Yekom Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos ni Abraham, Isaak at Jacob. Sa iyo ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. To
dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng langit at lupa. Sa piling mo may kapayapaan, sa piling mo may kagalakan. Nasa iyo nagmumula ang isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Ikaw lamang ang Diyos na aming sasambahin, papupurihan, paglilingkuran habang kami nabubuhay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng bugtong mong anak na sa Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, dumadalangin po kami sa mga sandali pong ito na patuloy mo kaming kalingain sa dako pong ito. Ang pagsasamang pangako mo sa tuwing kami nagkakatipon ay patuloy po namin amang inaangkin na sa mga sandali po na ito ay naririto ka sa aming kalagitnaan. Ikaw ang Diyos na tunay at tapat na nagmamahal po sa amin. Hinihiling namin dakilang Diyos, iparanas mo sa amin patuloy ang pagmamahal na iyan. Pabuksan mo kami ng pintuan ng puso mo, dakilang El Shaddai, at ipagkalugnawa sa bawat isa ngayon anuman ang aming mga kahilingan. Hinihiling namin dakilang Diyos na sa pamamagitan ng iyong mga salita, ang liwanag mo nawa ang siyang patuloy magiging tanglaw ng buhay namin. Kaya dalangin namin dakilang Diyos, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Ilagay mo sa puso namin ang salita mo na sa buong linggo, Diyos, tatanglaw sa amin upang kami makakilos, makagawa, O Diyos, ng lahat na aayon lamang sa iyong kaluwalhatian, ayon sa iyong kalooban, para sa kaluwalhatian, Ama, na iyong banal at dakilang pangalan, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, iwas na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa hirap mo naginhawa, purihin
natin ang Panginoon. At ang mabuting balita po ay ating tunghayan mula po sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Juan. Kabanata po ay 1, talata po, simula talata 35 hanggang sa susunod na mga talata. Nang sumunod na araw, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halika kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po sa ating Panginoong Jesus. Glory to God. Sa kanyang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen? Sa lahat ng kabutihang ginagawa po ng ating Diyos, napakarami natin dapat ipagpasalamat sa Kanya araw-araw. Amen? Kayo ba'y pinagpala ng Diyos? Taas ang kamay ng mga pinagpapala ng Diyos. Amen. Lahat ng pinagpala ni Lord, pwede nang maupo. Muli po isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. At muli mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, salamat sa ating Panginoong Jesus at muli na naman ang araw na to ng Martes po na inilaan sa atin ng Diyos upang sa araw na to tayo muli magsama-sama sa dakong ito upang siya ipapurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At higit sa lahat ay malaya tayo sa araw na to na makadulog sa trono ng mahabaging Diyos. Amen? Na ayon sa kanyang pangako, kapag tayo dumudulog sa trono ng mahabaging Diyos, kakamtan natin ang habag sa panahon na kailangan natin ito. Kaya kung ito ang araw na inilaan sa atin ng Diyos para tayo makalapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan ang habag ng ating Diyos, umasa ka na sa araw na ito o sa mga sandaling ito, anumang kahilingan mo sa ating Panginoong Jesucristo, ipagkakaloob sa iyo ng ating buhay at makapangyarihan Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Sa ating Ebanghelyo po, sabi po rito, nung ang Panginoong Jesus, ng mga sandali na yan ay naglalakad, nakita siya ni Juan Bautista. At nung makita siya ni Juan Bautista, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad, ang sabi niya, "Narito ang kordero ng Diyos." Amen? Narinig, ipinapakilala po ni Juan Bautista nung sandali na yan, nung ang Panginoong Jesucristo ay dumaraan, ipinakilala niya sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng salitang, "Narito ang kordero ng Diyos." Pag sinabing kordero, alam po natin, ang isang kordero po ay inilalaan para sa isang gamit po sa kordero. Ang kordero po ay inilalaan para ihandog para sa kasalanan ng tao. Amen? At ang kinakailangan na kordero, lalo na sa lumang tipan noon, kapag naghahandog sila ng kordero, kinakailangan isang kordero na walang kapintasan. Amen? Walang dungis, walang kapintasan na kordero ang kinakailangan ihandog. Kaya kung ang ating Jesucristo sinasabi ni Juan Bautista, nung sandali na yan, narito ang kordero po ng Diyos, ipinapakilala niya na si Jesus ay isang kordero na karapat-dapat magiging handog para sa ating kasalanan. Amen? Ipinapahayag niya yung kabanalan meron ng ating Panginoong Jesus. Ipinapahayag niya kung ang kalinisan ng buhay, may pamumuhay ng ating Panginoong Kristo. Ipinapahayag na nung sandali na yan sa kanyang mga alagad, ito yung isang matuwid na tao. Amen? Ang tao na to ay kordero ng Diyos o taong matuwid sa harapan ng ating buhay at makapangyarihan Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus na ipinaparating niya sa kanyang mga alagad na dun sa salitang kordero, ipinaparating ng ating Panginoong Kristo, siya ang ating manunubos at tagapagligtas. Amen?
Siya ang ating manunubos at tanging tagapagligtas. Siya ang bugtong na anak ng Diyos na ibinigay po sa atin para po sa ating kaligtasan. Ang sabi po rito sa sulat po sa aklat ng Hebreo, Kabanata 10 at talata po ay 5, pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po, dahil diyan nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Narinig niyo po yung salita na yon? Inihanda mo ang aking katawan para magiging hain. Ang sabi po dyan, hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Ang sabi po, kaya't aking sinabi, narito ako o Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo ibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan, sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. At ano po yung handog na yon? Mismo po ang ating Panginoong Kristo, mismo po yung kanyang katawan, yung kanyang sarili na sinasabi mga kapatid, siya ang korderong walang batik at walang kapintasan. Amen? Na ang dugo ng ating Panginoong Kristo ang siyang nagiging karapat-dapat ng pangtubos para po sa ating mga nagawang kasalanan upang ang bawat isa po sa atin ay magiging malinis ganap. Amen? Maging ganap na malinis at magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos, magiging karapat-dapat lumapit sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, sister, nilinis ka na ni Hesus Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Nilinis na tayo sa pangitan ng banal na dugo ng Panginoong Kristo, tinubos na tayo sa pamagitan po ng kanyang banal na dugo. At nung sandali na yan, nung makita po nila at sinabing ito po ang kordero ng Diyos, nang ibig sabihin, siya ang ating manunubo, siya ang ating tagapagligtas, nung marinig ito ng dalawang alagad, sila ay sumunod kay Jesus. Amen? Sumunod po sila sa ating Panginoong Kristo, siya yung kordero na magdadala sa atin sa paghahari ng Diyos. Amen. Siya yung kordero na magdadala sa atin sa kaharian ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nung sandali po na yan, makikita po natin na sila'y sumusunod, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ano ang hinahanap nyo? Ang sabi nila, saan po kayo nakatira? Amen. Ang sabi po nila sa Panginoong Hesus, ang katanungan nila, saan po kayo nakatira? Ang sabi ng Panginoong Hesus, halikayo, tingnan ninyo kung saan ako nakatira. Amen? Kapag hinahanap mo kapag naririnig natin yung salitang, saan po kayo nakatira, at itinatanong mo ito sa ating Panginoong Kristo, para po natin inaalam, yung sandali na yan, saan po kayo namamalagi, saan po kayo naghahari. Amen. At ito yung kanilang nais kanina na kung saan nung sumunod sila sa ating Panginoong Kristo, ang kanilang hinahanap nung sandali na yan ay ang paghahari ng Diyos. Amen? Na walang iba kundi masusumpungan nila yung paghahari na ito ng Diyos o ang kaharian ng Diyos na ito sa pamamagitan ng korderong ito. Amen? Na ating manunubos at tanging tagapagligtas. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Marami po, alam po natin, lahat tayo ay, lalo tayong mga sinasabi natin Katoliko, Kristiyano, di po ba? Naniniwala tayo sa Diyos. Amen. Naniniwala po tayong may Diyos, naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit ang tanong mga kapatid, minsan, tayo bang naniniwala sa Diyos ay nasa loob ng kanyang kaharian? Amen. Di po ba? Napakaganda na tayo naniniwalang may Diyos.
Napakaganda na kung saan ay mapatid na nanalig tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit minsan, ang isang katanungan, tayo bang naniniwalang may Diyos? Tayo bang kumikilala sa Diyos? Tayo ba nananalig sa ating Panginoong Jesucristo? Sigurado ba tayo na tayo nasa loob ng Kanyang kaharian? Amen. Di po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para po sa ating Panginoong Hesus. Kahapon, nasabi ko doon sa ating pangangaral na doon sa templo, sa dating templo doon sa Jerusalem, may pagitan, may templo na doon sa loob ng templo, meron po doon na kortina. Mga kapatid, may tabing po doon na nakatakip doon sa kabanal-banalan. Yung mga tao dito lang sa labas, doon sa kabila ng tabing, ando doon ang presensya po ng Diyos. Amen? Pero yung tabing na yon, inalis na ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Nung mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, may alay niya ng kanyang buhay, yung tabing na yon, nahadlang kasi ang tao na makasalanan, hindi pwede pumasok doon. Nung nilinis na tayo ni Kristo ng kanyang banal na dugo, hinawi niya na yung tabing na yon. Napunit iyon nung siya'y namatay mula taas hanggang baba. Amen? Ibig sabihin na buksan na yung kabanal-banalan, kaya sabi sa Hebreo, malaya na tayo makalapit sa trono ng mahabaging Diyos upang hingin yung ating mga dapat hilingin. Pero ang tanong minsan mga kapatid, yung tabing na yon, inalisan ni Kristo, baka tayo naman ang naglalagay ng tabing? Amen? Kasi yung tabing na yon ay naruroon lang dahil ang tao, makasalanan, hindi pwedeng pumasok doon. Amen. Kapag tayo nabubuhay sa isang uri ng pamumuhay na kung saan ay nagpapahayag na kung saan nabubuhay pa tayo sa kasalanan, ibig sabihin yan, tayo na mismo ang naglalagay ng tabing. Amen. Tayo ang nagtatakip doon sa tabing na binuksan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero dito po, ang dapat nating tanawin po dito, nung sandali po na yan, yung mga alagad po na ito, noong oras na yan, sumunod sa ating Panginoong Kristo, tanong ng mga alagad, saan kayo nakatira? Amen. Nakita nila yung tinitirhan ng ating Panginoong Kristo. Nakita nila yung tinitirhan ng Panginoong Jesus, pero hindi po nila, nung makita nila, hindi lang nila tinanaw iyon. Ay, diyan ka pala nakatira. Okay, uwi na kami. Alam na namin. Amen? Pero ang sabi po diyan, tumuloy sila. Pumasok sila sa tinitirhan ng ating Panginoong Kristo na nung sandali na yan, dyan po natin matatanaw, nung pumasok po sila, yung kanilang sarili, yung mismo yung kanilang buhay ay inilagay nila sa paghahari ng Diyos. Amen. Pumasok sila mismo doon sa tahanan na iyon na kung saan matatanaw natin kaharian ng ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po para sa ating Panginoong Jesus. Kapag tayo po ay tunay na sa kaharian ng Diyos, isa lang ang mararamdaman mo. Ang mararamdaman ng tao na nasa kaharian po ng Diyos, ang tao na to mayroong pananabik lagi sa puso niya na purihin ang Diyos. Amen. Kasi kung walang pananabik sa puso mo na purihin ang Diyos, hindi ka pupunta sa kaharian ng Diyos para sumamba sa Kanya. Amen. Hindi mo yan makikita, yung pagkauhaw na pagpupuri sa ating Diyos, yung pagkauhaw na kung saan sambahin ang Diyos, hindi mo yan makikita sa buhay ng taong wala sa loob ng kaharian ng Diyos. Amen. Makikita mo lang iyan. Kaya minsan maraming tao nakikita kung saan yung kaharian ng Diyos. Kasi saan ba yung kaharian ng Diyos? Kung saan siya naroon, nandoon. Andoon yung kaharian ng Diyos. Amen? At ang sabi ng Diyos, saan man may 2-3 nagkatipon sa kanyang pangalan, naruroon siya. Amen? Saan man mga tao nagkakaisang sumasamba, nagpupuri sa Diyos, andoon ang Diyos. Pero minsan natatanaw lang yan ng marami, pero hindi sila nakakabilang. Amen? Natatanaw yan ng marami, pero hindi sila nakakabilang doon. Yan yung mga tao na makikita natin,
Ang taong wala sa kaharian ng Diyos, hindi uhaw sa salita ng Diyos. Uhaw siya sa salita ng mundo. Kagalakan ng puso niya marinig kung anong mga usap-usapan sa mundo. Pero yung tao na sa kaharian ng Diyos, ito yung mga tao nagsasabi minsan, kulang ang buhay ko kapag hindi ako nakapakinig ng salita ng Diyos. Nararamdaman niyo ba yan? Nasa kaharian ka ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil yung mga salita na yan, na nagmumula po sa Kanya, maririnig lang natin iyan kapag tayo nasa kaharian ng ating Diyos. Hindi yan kinauuhawan ng taong wala po riyan. Amen? Maririnig mo sa taon yan. Saka na lang, may lakad ako. Amen. Hindi mo mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos kapag wala ka sa Kanyang kaharian. Amen. Kasi kapag nasa kaharian ka ng Diyos, noon maraming ginagawa ang Diyos ng kabutihan sa buhay po natin. Hindi natin magawang pasalamatan ang Diyos. Hindi natin magawang papurihan, ibalik sa Diyos ang papuri sa lahat ng mga kabutihan ginagawa sa atin ng Diyos. Kasi bakit? Hindi nabubuksan ang puso na natin na yung mga nangyayari sa buhay natin ay pagmamahal ng Diyos. Minsan ang tingin natin, hindi, lahat ito dahil sa ginawa ko. Amen? Lahat ito dahil sa akin. Walang kinalaman ang Diyos. Kung lahat iyan na tinatamasa mo, anumang meron sa buhay mo, kapakipakinabang meron ka, at yan nasasabi natin, ito'y dahil sa akin, dahil sa pinag-aralan ko, dahil sa mga ganito mayroon ako, mga kapatid, hindi mo magagawang papurihan ng Diyos at hindi mo matatanaw na ikaw ay mahal ng Diyos. Nabubuksan lang ang puso po natin na ang lahat na yan dumarating sa buhay natin noon na hindi natin napapasalamatan sa Diyos, hindi natin ibabalik ang papuri sa Diyos nung naririto na tayo sa gawain ng Diyos. Doon nabubuksan ang puso natin at nasasabi natin, napakarami ko palang pagkukulang sa Diyos, napakarami ko kasi dapat ipagpasalamat noon pa. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Kaya kinauuhawan lagi ng tao yung pagmamahal ng Diyos. Kaya ang tao na uuhaw sa pagmamahal ng Diyos, lagi po yan naririyan sa tahanan ng Diyos. Kasi dyan mo lang iyan mararamdaman. Amen? Minsan di ba, kordero ng Diyos. Tatanggapin natin ang kordero ng Diyos, ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Tinanggap natin. Pero pag alis natin dito sa gawain, dito pag alis natin sa simbahan, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Pero nararamdaman mo ba kung gaano kanya kamahal habang ikaw umaalis ng simbahan? Amen? Di po ba? Kung nararamdaman mo kung gaano ka kamahal ni Jesus, malamang sa malamang hindi ka mag-iisip Amen. Nang ikakasama ng loob niya. Amen. Malamang sa malamang ang iisipin mo sa araw na yan, dahil kasama ko ang Diyos, ayaw ko siyang masaktan. Gagawin at gagawin ko yung nararapat para siya ay matuwa, madulutan ko ng saya. Amen. At higit sa lahat, mabigyan ko ng karangalan sa gagawin ko ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag tayo po ay nasa tahanan ng Diyos, makikita natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Sabik ba kayo makita ang kaluwalhatian ng Diyos? Kapag ikaw wala sa tahanan ng Panginoong Jesus, hindi ka masasabik na makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Bakit po? Kasi wala ka doon Ikang kaluwalhatian ng Diyos kapag umaawit lang dito yung mga choir, kapag sumasayaw dito kanina yung mga dancers, matutuwa ka, makikita mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Bakit po nung araw yung mga awitin na yan, yung mga pag-awit na yan, hindi naman para kay Lord Hindi po ba? Sa video okay kaya yan dati. Hindi po ba? Doon minsan kita mo yung paligsahan doon. Mga kapatid, yung mga pagsayaw natin noon, hindi naman natin yan dati ginagawa na kung saan sumayaw tayo para ang Diyos ay mapasaya natin. Hindi naman natin ginagamit yan dati para kay Lord Amen? Di ba? Kamangha-mangha na dito ngayon sa gawain ng Panginoong Jesus, makikita mo yung kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangyayari sa buhay ng tao na dati sumusuway sa kalooban ng Diyos, dati napakasama na tao, di po ba?
Napakasama ng tao, pero ngayon mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, yung dating taong mamamatay, yung dating taong sinungaling, yung dating taong magnanakaw, ngayon mga kapatid, natututo ng gumawa ng mabuti. Amen? Isang anak na dating suwail, alala ko tuloy yung bata na, ang sabi ko sa kanya, magpahayag ka ng salita ng Diyos, mag-inspirational ka. Sabi sa akin, Sir, hindi pa ako nakakapag-preach po, sir. Sabi ko, basta ihayag mo yung kabutihan ng Diyos. Hindi nanalangin siya. Matapos siya, nung siya'y nananalangin, nagulat ako. Dumadami yung tao doon sa labas ng simbahan, ng chapel. Tapos nagbasa siya ng Biblia, nagpapayag siya ng salita ng Diyos. Lalong dumami ang tao doon sa labas ng simbahan. Kasi doon sa chapel, sa ibabaw ng chapel, may trompa. Nung siya'y nananalangin, nakilala ng mga tao sa lugar nila yung boses niya, taga roon pala siya. Sa labas ng chapel, may mga tao nakatayo, namamangha doon sa kanya. Alam niyo kung bakit? Nagtanong ako, bakit dumadaming tao? Ang sagot nila, anong nangyari? Anong himala yan? Napakasama ng batang iyan. Narinig niyo po? Napakasama ng batang iyan. Pero ngayon, naririnig nila, naghahayag ng salita ng Diyos. Hindi ba kaluwalhatian ng Diyos iyan? Hindi purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na minsan mga kapatid, yung mga kaluwalhatian ng Diyos iyan, gusto nga natin makita yan sa mga taong wala pa sa gawain ng Lord, di po ba? Nauuhaw tayo isang araw, yung masama na yan, isang araw, makakasama ko yan dito sa gawain ni Lord. Amen, minimitiin natin iyon. Kasi alam po natin, doon nahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ng mga tao na kung saan binabago ng Diyos. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi naman ganyan yan dati. Di po ba? Pero ngayon mga kapatid, kita mo, kagalakan na ng puso niya, walang iba kundi sa El Shaddai. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Anong ginagawa nyo sa taong mahal nyo? Di ba pinapasaya nyo? Alam naman yung taong mahal nyo, ipasakitan nyo. Di po ba? Di minamahal natin. Paano natin mamahalin yan? Pinapadama yung pagmamahal dyan. Yung mga pwede nating ibigay, makapagpapasaya sa kanila. Ibinibigay po natin. Di po ba? Mapagpapasaya po sa kanila. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, hindi ba kayo namamangha na minsan may mga tao na, di ba, ganun na lang pasayahin yung kanilang mga mahal, malapit sa puso nila. Minsan sa mga barkada mo, mahal mo barkada mo, ano sabi mo sa mga barkada mo? Sige, akong bahala, sky is the limit. Di po ba? Mapasaya mo lang sila. Amen? Ibibigay mo kung ano makapagpapasaya sa kanila. Pero isang araw kapatid, yung barkada mo na yan, makikita mo hindi na kayo pinapansin. Yung ginagastos para sa inyo doon na binibigay sa gawain ng Diyos, anong tingin mo sa tao na yon? Minsan sasabihin mo, hindi mo na kinakailangan magbigay sa ang Diyos mayaman na, bibigyan mo pa. Amen. Diyan po natin makikita na minsan, yung biyaya mayroon ang Diyos noong araw kung saan natin dinadala. Amen? Kung saan natin, tawag po nito, sabihin na lang natin, ginagastos, mga kapatid. Pero dumarating sa punto, isang araw makikita mo yung tao na dati lasinggero, lahat ng sweldo, lahat ng kinikita, nauubos sa alak, pero isang araw makikita mo na sa gawain ng Lord. Amen? Lahat ay ginagawa na lahat kung anong pangangailangan sa gawain ng Panginoong Hesus, ando doon sumusuporta. Hindi ba kaluwalhatian ng Diyos iyan? Makita yung ganong pagbabago sa buhay ng tao. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya kapag dumadalo ka sa gawain ng Panginoong Jesucristo, yung buhay ng bawat isa po sa atin na binago ng ating Panginoong Jesucristo ay nagiging kalakasan sa buhay natin. Amen? Kung ito binago ng Lord, kita mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya, ikikilos din ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi ka mawawala ng pag-asa. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Glory to God. Ang kordero pong ito,
ito po yung magtuturo sa atin para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Para magawa po natin ang kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan po, ang sabi po ng tao po na lumapit sa ating Penso Kristo, ang sabi niya, Guro, ang sabi niya, alam po namin na kayo po ay mabuting tao. Hindi kayo nangingimi na gawin ang mabuti. Wala kayong kinakatakutan. Sabi niya, basta mabuti gagawin nyo. Walang pwede makahadlang sa inyo. Ginagawa niyong mabuti sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Ang sabi po nito, taong lumapit sa ating Panginoon Kristo, na alam nila ang Panginoong Hesus, ng sandali na yan, kung paano gumagawa ng mabuti. Amen? Kinikilala nila yung kabutihang ginagawa ng ating Panginoon Kristo. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng liwanag. Amen. Liwanag. Pero nagiging ganap na liwanag ang salita po ng Diyos kung ang salita po ng Diyos ay ginagawa natin. Ano ba laman ng salita ng Diyos? Ano po yung dalawang mahalagang utos? Di ba? Isa lang ang laman ng dalawang mahalagang utos. Pag-ibig lang. Pag-ibig lang. Mahirap pa bang gawin yun? Isa na lang, pag-ibig lang, hindi na 10. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit mga kapatid, yung salita po niyan, ang laman po niyan ay pag-ibig. Amen? At dahil pag-ibig ang laman po niyan, hindi po yan magiging ganap na pag-ibig, yung salita na kung saan naglalaman ng pag-ibig kung hindi natin iyan gagawin. Amen? Magiging tunay na liwanag yung salita na iyan kung ang salita ng pag-ibig na yan ay gagawin natin. Amen. Kaya sabi po, huwag kayong umibig sa salita lamang, kundi umibig kayo sa pamamagitan ng gawa. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kinakailangan yung pag-ibig na yan, lumiwanag iyan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti. Sino po dito may pananalig sa Panginoong Jesus? Taas nga ang kamay. Papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang Panginoong Jesus na parito, hindi para pawalang bisa ang salita ng Diyos na naglalaman ng pag-ibig, kundi ang sabi niya, ipaliwanag ito at ganapin. Pag sinabing ganapin, talagang ando doon yung salitang ganapin o gawin. Amen? Sundin, gawin ang salita pong iyon. Kanina po, may sinasabi po si Father tungkol sa mga ilang martir o santo. Maalala niyo pa kanina? Na yan yung mga tao na ipinapakita nila yung pananalig nila sa Diyos na kahit sila'y patayin, hindi nila itatakwil si Kristo. Amen? Na yung kanilang pananalig po ay minsan nasusukat sa panahon na kung saan ay kinakailangan itakwil nila si Kristo para hindi sila mapahamak. Amen? Para hindi sila mamatay. Sa 3 batang itinapon sa pugon. Amen? Sabi ng 3 bata, hindi bali na lang, mahal na hari, itapon mo man kami sa pugon, pero hindi talaga namin pwede talikuran yung aming Diyos. Amen. Di ba? Si Daniel, ang sabi kay Daniel, huwag ka nang tumawag sa iyong Diyos. Pero anong sabi ni Daniel, hindi po pwede talaga, hindi ako manalangin, hindi ako pwede na hindi ako tatawag sa aking Diyos eh. Amen? Lagi ko siyang kinakauhawan. Lagi kong gusto siyang kausap. Laging gusto kong sinasamba at pinapupurihan ng Diyos nito. Pero ang sabi, kapag hindi ka tumigil dyan, itatapon ka sa balon. Papakain ka sa leon. Di po ba? Pero ang sabi ni Haring David, sabi ni Daniel, hindi talaga pwede. Pakain nyo na ako sa leon, pero mamamatay ako na siya ang Diyos na patuloy nakikilalin ko at sasambahin sa buhay ko. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Glory to God. Hallelujah. May nakausap ako noon na sabi, minsan may mga Christian na pinupugutan ng mga hindi nating kapananampalataya. Amen? Inaalis, pinupugutan ng ulo.
Pero ang sabi nila sa akin, alam mo Brad, kasi hindi naman yan agad pinapatay, kundi pinupugutan ng ulo. Kasi binibigyan pa sila ng pagkakataon na kung saan, nung sandali po na yan, ay may ihanda nila ang kanilang sarili sa pagharap sa kanilang Diyos. Hindi po sa Diyos nila, kundi sa Diyos ang taong papatayin. Amen? Kaya, hindi basta-basta sabi niyan pinapatay ng gano'n na lang, kundi yung mga pinupugutan na yan ay binibigyan iyan ng pagkakataon, maihanda mismo nila ang kanilang sarili para humarap sa kanilang kinikilalang Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hindi nila kayang itakwil. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo. Pero tayo ngayon, mga kapatid, sa anong paraan natin pwedeng patunayan yung ating pananalig kay Kristo? Kinakailangan ba na kung saan ay ang pananalig natin kay Jesucristo ay nais niya ba na ipakita natin sa pamagitan na kung saan ay kailangan mamatay tayo para sa Kanya? Kinakailangan ba ipakita natin handa tayong mamatay para sa Kanya para lang mapatunayan may pananalig tayo sa Kanya? Minsan sinasabi lang ng Lord, kung kayo may pananalig sa akin, patunayan nyo lang sa pamagitan ng pag-ibig. Mahirap ba yun? Hindi mo naman ikakamatay kung nagmahal ka. Sino ho dito nagmahal? Sino na nasaktan? Kasi sabi ni Father Hadja nung nakaraan, nung linggo, sabi niya, kapag ikaw nagmahal, nung Sabado, sabi ni Father Hadja, kapag ikaw nagmahal, kaakibat na yung masaktan ka. Kasi kapag hindi ka nagmahal, hindi ka naman masasaktan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito mga kapatid, dyan lang minsan hinahamon tayo ng Lord, tinitingnan sa atin ang Panginoong Jesus. May pananalig ba kayo sa akin? Ito lang ang nais ng ating Panginoong Kristo. Patunayan niyo yung pananalig niya sa pamagitan ng pagmamahal. Pagmamahal. Amen. E paano natin papakita yung pagmamahal na yan? Kung ikaw ay nagmamahal, handa ka magpatawad. Amen? Handa ka magpatawad. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Handa magpatawad ang ating Panginoong Jesus. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na papuri po sa Diyos. Sinasabi natin kaya sa awitin, sa piling mo may sigla. Amen? Sa piling mo may buhay. Di ba? Ikaw lamang Panginoon. Di po ba? Yung sasambahin po namin. Di po ba? Pero dito po, yung pagkilala na yan sa ating Panginoong Kristo, nais ng Panginoong Jesus, patunayan mo sa pamamagitan ng pag-ibig. Mahirap ba magmahal na gumawa ka na ng gumawa ng mabuti tapos ginantihan ka ng hindi maganda? Mahirap bang patawarin yung taong iyon na sinampal ka sa kabilang pisngi? Tapos kinakailangan mo pang iharap yung kabilang pisngi. Siguro nauunawaan niyo po iyan. Amen? Na anong ibig ipakita sa atin ng ating Panginoong Kristo? Anumang ginawa mo ng mabuti, ginantihan ka man ng masama, anong nais ng Panginoong Jesus? Magpatawad ka at gawin mo pa rin sa Kanya ang mabuti. Amen? Na sa pamamagitan dyan nakikilala kung tayo nga ay kay Kristo. Amen. Nag-iisip kayo. Ang sinasabi nyo, mukhang kinakailangan kong gawin yan Kailangan talaga. Amen? Dahil yan ang nais ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na papuri sa Panginoong Jesus na ang sabi po kapag kinuha yung balabal mo, di po ba, ibigay mo pa yung damit mo, ang sabi po dyan mga kapatid na anong nais po ipakita sa ating Panginoong Jesucristo, anumang mayroon sa iyo na kinuha na yung kapwa mo, di ba? Magpatawad ka pa rin. At kung meron ka pang maibibigay, bigay mo pa rin. Para mapatunayan yung pananalig, meron tayo kay Kristo. Hindi mo kinakailangan mamatay para sabihin, mahal mo si Kristo. Ang nais lang ng Panginoon sa Kristo, kung tunay na tayo kay Kristo may pananalig, mahalin mo yung mga taong sa tingin mo mahirap mahalin. Dahil sa mga ginagawa sa atin na hindi maganda, sa ginagawa po sa atin na minsan mga kapatid, ay nagpapasakit, nagpapahirap ng ating kalooban. Amen.
Hirap po yung sinabi ng Lord, kapag ikaw inapi, pinahirapan ka ng tao na yan, yung dalahin niya mabigat, pinapasan sa'yo ng 1 kilometro, pasanin mo ng 2 kilometro. Kung wala kang pagmamahal, baka wala pang 1 kilometro, iwan mo na yung mabigat na yon. Pero kung may pagmamahal ka, magagawa mo magtiis alang-alang sa kabutihang dapat mo pang gawin sa taong iyon. Purihin po natin ang ating Penso Kristo at sa pamamagitan ng mga ginagawa po nating iyan, lalong lumiliwanag sa atin ang salita po ng Diyos na isa sa buhay natin na gagawa natin kahit mahirap gawin, kapatid, dahil sa pagmamahal na iyan. Kahit mahirap gawin iyan sa isang taong hindi naman karapat dapat sa tingin mo gawan ng ganong kabutihan. Amen? Pero minsan doon hinahamon ni Kristo yung ating pananalig sa Kanya sa pangitan ng pagmamahal sa mga taong tulad nila. Amen. Sumunod sila sa Panginoong Jesus. Kayo ba'y handa pa rin sumunod? Hindi kayo susuko? Kayo aatras? Sige, lahat ng gustong sumunod tumayo. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat, Panginoon, na Ikaw ang tumawag. Salamat, nakilala ka namin, Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Jesus, na ang pag-ibig mo ay natutunan kilanlin ng puso po namin. Pag-ibig, Panginoong Jesus, na nagbigay sa amin ng tunay na kagalakan. Pag-ibig nagbigay sa amin ng kapayapaan. Pag-ibig na patuloy nais namin maghari sa puso po namin. At dahil sa pag-ibig na yan, Panginoong Jesus, susunod po kami sa iyo. Hindi kami susuko, hindi ka namin tatalikuran. Hallelujah. Glory to God. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided. Na kailangan masaya kapag tayo susunod kay Lord. Dapat punong-puno ng kagalakan. Amen. Hallelujah. Padama natin kay Lord na kagalakan ng puso mo ang sumunod sa Kanya. Hallelujah. Hindi mararamdaman yung ganung kasaya ng taong sumusunod sa Panginoong Jesus kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa puso natin. Hallelujah. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. 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 Panginoon, pangako po yan na kahit kami masaktan, susunod kami sa iyo. Hamak-hamakin man kami sa mundong ito,
susunod kami sa iyo. Maging isang kabaliwan man sa tingin ng mundo ang aming ginagawang ito, ipagpapatuloy namin ito, Diyos, para sa iyo. Itakwil man kami o kamuhian minsan, Lord, gagawin pa rin namin ito para sa iyo. Humantong man minsan, Lord, sa kawalan, maari ng buhay namin o ng ano pa mang mayroon sa buhay po namin. Magpapatuloy kaming susunod sa iyo. Yung mabuting nais mo, Lord, gagawin po namin. Hindi kami susuko, Panginoong Hesus, na gawin ang mabuti. Pahalagaan man kami o hindi, o Diyos, ng mga taong ito, na maari, o Diyos, karapat-dapat namin gawa ng mabuti. Gagawin namin, Lord, dahil sa kabutihang walang sawa mo rin ginagawa sa buhay namin. Dumadalangin lang kami, Panginoong Hesus. Tulungan mo kami na huwag madaig ng anumang galit, sama ng loob, hinanakit ang puso po namin. Bagkus ang pag-ibig mo ang siyang mag-umapaw sa puso namin, Lord. Ang pag-ibig mo ang siyang pumuno ng puso namin, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng Panginoong Jesucristo. Sa iyo kami nakakasumpong ng kapayapaan. Sa iyo kami, O Diyos, may kagalakan. Sa iyo namin nararanasan yung buhay na ito, Panginoong Jesucristo, na hindi kayang ibigay ng dating tinatangkilik namin sa buhay. Sa kaharian mo, Diyos, ang tunay na buhay na hinahanap po namin. Mananatili kami sa paghahari mo, patuloy kaming susunod sa iyo. Ama naming nasa langit, patuloy pong dalangin ko na ang aking mga kapatid na ito, patuloy mong patnubayan habang naririto sila ng ibang bansa, Panginoong Jesucristo, huwag mo silang iwan, huwag mo silang pababayaan. Lukuban mo sila na yung malabay na pakpak at sa kalinga mo, O Diyos, patuloy silang ingatan. Tanging sa kalinga mo lamang kami, tiyak na ligtas, dakilang El Shaddai. At salamat, Panginoong Jesucristo. Tinubos mo kami at dinala sa kalinga ng tapat, ng Diyos na tapat na nagmamahal sa amin. Ama, bilang iyong mga anak, nagkakaroon kami ng tunay na kapanatagan at kapayapaan dahil alam namin, isang Diyos na makapangyarihan, Diyos na mahabagin at mapagmahal ang kumukupkop sa amin at kailanman hindi kami iiwan at pababayaan. Maghari ka sa buhay namin, manahan ka sa puso namin, Panginoong Jesucristo, at aming dalangin, patuloy mo kaming pagbuksan ng pintuan ng puso mo, dinggin ang aming mga dalangin. Tanglawan mo kami lagi ng iyong liwanag at akayin kami ng pagpalang kamay, O Diyos, sa isang matuwid na pamumuhay na patuloy ka naming nakakasama at nararanasan ang iyong kabutihan at pagmamahal. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Taas natin ang ating mga kahilingan. Dakilang Diyos naming nasa langit, ipagkaloob mo nawa ang kahilingan ng mga anak mo ngayon na naririto sa iyong banal na harapan, ng mga taong nananalig sa iyo, Panginoong Jesucristo, ng bawat isang ipinagkakatiwala sa iyong kalinga ang buhay. Dinggin mo, Panginoon, ang kanilang mga dalangin ito. Tulad ng pagkaloob mo sa amin, dakilang El Shaddai, ng bugtong mong anak na si Jesucristo, para magkaroon ng kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pangitan ng kanyang banal na dugo, ipagkaloob mo rin, Panginoong Hesus, ang kahilingan ng aking mga kapatid. Inaasahan namin, buhat sa kayamanan mo hindi nauubos, darating ang katugunan. Ngayon din,
ng aming mga kahilingan. Sa iyo, Diyos, binabalik namin lahat ng papuri, pasasalamat sa kabutihang ito at patuloy mong panggagawin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan at pagpalain ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang duka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang duka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Manatili po tayong nakatayo, atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabita, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila'y subayan. Kahit sa anong dako ika'y maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ng lupaing ito.
maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan kanilang kasamaan. Tiringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Tuesday and see you tomorrow.